Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay ang kapistahan ng Kristong Hari. At sa ating mga pagbasa ngayon ay inuulit ng Panginoon na siya ang Good Shepherd. Siya ang mabuting pastol. Kaya sa Ebanghelyo ay makikita natin na yung mga pinapastol na mga tupa at kambing ay paghihiwalayin. Alam niyo ba kung bakit naghiwalayan? Kasi sa umpisa yan, pag nagpapastol, sama-sama yung mga kambing at mga tupa. At pag gabi na, ay pinapasok na sa kanilang hawla, siguro yon o bahay, yung mga kambing kasi manipis ang mga balat nila. So lalamigin din sila pag nasa labas, so nandun lang sila. At yung mga karnero naman, yung mga lutupa naman, pag ipinasok sa hawla ay mainitan sila. Kaya sila ay sa labas naman nakatira. So ganoon ang paghahati para magkaroon tayo ng idea. So ngayon sa Kristong Hari na ito, makikita sa Judgment Day, ito daw ang mangyayari. Ang makikita natin sa Gospel of St. Matthew. At mangyayari sa atin ngayon ay sa araw na ito ay ang katapusan ng kalendaryo ng simbahan o taon ng simbahan. So mag-umpisa tayo ng Advent. Last year, we started with the Advent and we focus on the preparation for the coming of the Son of God, the Messiah, at sa ating para tanggapin natin sa buhay natin. And then we go on with the Lent, no? At yun ang Semana Santa, mga Kwaresma, yung ganyan. Ang nangyayari sa atin ay pinapakita ng pagbibigay ng buhay ng Panginoon sa atin. Kaya para hindi mawalan niyang saysay ang pagkamatay niya sa cross at pag-alay niya ng buhay para sa atin, ay kailangan sa ordinary times naman, sa mga karaniwang araw, karaniwang panahon ng simbahan, doon natin sinasabuhay yung natanggap natin na biyaya galing sa Diyos o ang ating pagiging Kristiyano. At pagdating ng araw nito, for example, Christ the King, yun na yung sasabing na magre-report na tayo. Lord, ito na. Tapos na po ang isang taon at magre-report na ulit na kami. Kasi next year o next week, mag-umpisa na naman yung panibagong panahon ng simbahan. So, ngayon, ang sinasabi dyan ay sa Ebanghelyo natin, anong reflection natin? The reflection there is, sabi niya is, you have to see me in other people. Kaya lagi niyang sinasabi is, love God, no? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love others, your neighbor, as yourself. So yung love, no? Yung pagmamahal sa Diyos ay makikita natin o naipapakita natin sa pagmamahal sa ating kapwa. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, ay pag nakagawa tayo ng kabutihan sa mga tao, nakakagawa tayo ng kabutihan kay Jesus. Pag hindi maganda ang nakikita natin o nagawa natin sa ibang tao, ay hindi tayo nakagawa ng kabutihan sa Diyos o kay Jesus. So, iyon ang punto dyan. So, dahil sa mga nakikita natin, paano natin may sa buhay talaga ang mga ganitong bagay. Kahit minsan may pumupunta mga homeless sa simbahan, ay wala akong naibibigay kasi may role dati, na bawal silang bigyan at kailang pumunta sila doon sa diocesan center at doon manghingi. At doon ko naman pinapapunta. Yung iba naman, narinig ako ay punta daw sila sa munisipyo, sa municipal hall or sa Kyoyaksyo, yung sa ward, no? Doon sila manghingi ng pera. Kasi minsan marami nagtatanong diyan, nakarating ka, galing kami ng Tochigi or somewhere, no? At nandito kami, wala akong pamasahe pa uwi, nanghingi sila. So, may mga ganun na minsan ay hindi napapagbigyan. So, siguro I have to give siguro kahit saying, no? Ang tao na ganun is a kind of para makita si Kristo sa kanila. Alam niyo mga kapatid, mahirap ang gawain na ito. Dahil minsan, ang nakikita natin ay yung tao na tutulungan o gustong magpatulong. May isang kwento na narinig ko ay may isang tao na nanaginip siya at napanaginipan niya, kausap niya si Kristo at nag-usap sila na magkikita sila sa Sunday. No? Pagdating ng Sunday, ay itong tao na to ay pumunta pa sa parlor, nagpagupit, nagpa-makeup at saka bumili ng pagkain sa supermarket, naghanda ng makakain, mga steak siguro dyan o kahit ano pa. At doon, naghintay siya sa pagdating ng Panginoon. So, mga alas 12 na
wala pang Panginoon, mga launa, may kumatok sa bahay niya at binuksan niya. At sabi ay, pwede po bang mahingi ng konting tulong? Pera po, wala po ako kasing pera. Gusto ko sanang umuwi sa bahay namin. Sabi niya, ay wala akong pera kasi naibili ko na ng pagkain sa aking bisita. So umalis yung tao. Pangalawa, no, hanggang alas 2 na wala pa rin dumating ang Panginoon, may kumatok ulit. Tapos binuksan niya, uy, Mare, kumusta? Mare, pwede sana ako manghiram ng pera kasi may sakit yung anak ko. Sabi niya, ay Mare, wala akong pera ngayon kasi nagasto ko na, naibili ko na ng pagkain kasi may darating akong bisita. So, wala nakuha. And then, another one, palapos na, mag-alas 5 na, bago ang hapunan, may dumating ulit. Sabi niya, naman ay, baka gusto mo akong tulungan, gusto ko lang magpatulong sana doon sa binubuhat ko sa bahay, sabi niya. Ay, wala akong time kasi baka biglang darating yung bisita, ay wala ako dito. Kaya maghanap ka na lang ng iba. Hanggang sa nakatulog na yung tao sa paghintay sa Panginoon. At bigla siyang nanaginip. At napanaginipan na ulit ang Panginoon. At medyo nagalit siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit hindi ka nagpunta? No? Di ba nag-promise ka pupunta sa bahay? At sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ako 3 beses pa nga. Hindi mo nga lang ako pinatuloy. Mga kapatid, ganyan ang Panginoon. Hindi siya nagpapakita ng totoong anyo niya. Kaya minsan siguro sabihin ng ibang Kristiyano or ibang sekta o religion ay gawa-gawa nyo lang yung picture ni Jesus, hindi nyo naman nakita. Well, they were created based on the findings of the mga dalubhasa, mga dalubhasa dyan. And through the readings and also yung mga nipakita na relics. So that's how they were created. So kung darating sa ng Panginoon, sabi niya, ito, magmukha akong hari, no? Meron akong corona or gusto ko Americana o tuxedo o mayroon limousine, darating ako. Kung ganun lang matapadali siguro makita ang Panginoon. Kaya lang, hindi Minsan, papakita siya sa hindi natin makita. Hindi natin makita ang Panginoon minsan sa ating mga kaaway. Hindi natin makita minsan sa ating mga kinakagalitan. Hindi natin makita sa mga kinakatakutan nating mga boss o mga tao. Hindi natin siya makita sa mga pinagdaraanan natin na hindi tayo makapag-move on. Mga kapatid, let's go over it. Lampasan natin yung mga kagalit natin at tingnan natin ang mukha ni Kristo sa kanila. Tingnan natin ang mukha ni Kristo sa mga kinakatakutan natin. At ang mangyayari, sila mismo makikita si Kristo sa atin. Mga kapatid, habang tayo'y nag-regret ng sumainyo ang Panginoon, talaga sana makita natin ang Panginoon sa iba. Muli, isang magandang araw sa inyo. Happy Fiesta ni Christ the King, ang ating Panginoon, Jesus.